Si Ted Bundy ay isang kilalang serial killer sa Amerika na pumatay ng napakaraming kababaihan. At ang lalaking ito mula sa Thailand ay inihalin tulad nila sa kanya dahil sa mga nagawa niyang krimen. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Bumalik tayo muli sa isa sa pinakabinibisitang syudad sa buong mundo, ang Bangkok, Thailand. Taon-taon, napakaraming turista ang dumadalaw dito para subukan ang masasarap na pagkain sa bansa, puntahan ang magagandang tourist sites at mga night market. Sa syudad din ng Bangkok, matatagpuan mo ang isang distrito na tinatawag na Bangkai, kung saan nakatayo ang isang malaking bahay na pinapalibutan ng hardin, mga pond at maraming puno. Nakatira doon ang 41 years old na si Apichay Ongwisit. Ipinamana sa kanya ang buong propiedad na iyon ng kanyang ama, mga ilang dekada na ang nakakaraan. Ang kanyang amang si Chalomchai Ongwisit ay ang dating may-ari at founder ng tinatawag na ngayon na defunct Ongwisit Market sa Bangkok. Isa itong malaki at malagong negosyo sa syudad at doon din nagmula ang yaman ng kanilang pamilya. Lumaki si Apichay kasama ng kanyang mga magulang sa distrito ng Bangkai, pati na rin ang nakakabata niyang kapatid na babae. At dahil may maunlad na negosyo ang kanyang ama, kailanman hindi ito na problema sa pera mula sa kanyang kabataan. Sa kasamaang palad, hindi tatagal ang kanyang masayang pamumuhay dahil sa kanyang murang edad, mawawala kay Apichay ang kanyang buong pamilya. Taong 1983, inaresto ang kanyang ama sa ilalim ng paghihinala na pinatay nito ang isang 12 years old na batang babae. Kalaunan, pagkatapos ng paglilitis ng kaso, ito ay napatunayang guilty sa krimen. Konting detalye lang tungkol sa kaso laban sa kanya, anila, bigla na lang daw itong sumabog sa galit pagkatapos masira ng bata ang iniingatan niyang fish tank. Napatay niya ito at sa pagsubok na pagtakpan ang nagawa niyang krimen, chinap-chap niya ang katawan ng bata. Tumulong din ang kanyang ina upang pagtakpan ng krimen dahil sa takot na mawala sa kanila ang magandang buhay na kanilang tinatamasa. Nang kumalat pa ang balita ng pagpatay pagkahuli ng ama nito, kinonsidera din nila kalaunan bilang kasabwat ang kanyang ina. Subalit nang pinuntahan na ito ng mga pulisya sa bahay, nakalabas na siya ng bansa para tumakas kasama ng kanilang bunsong anak. Dahil doon, naiwan si Apichay ng mag-isa sa bahay sa edad lamang na 4 na taong gulang. Bilang resulta ng mga pangyayari, napunta ang kustodiya ni Apichay sa isang malapit nilang kamag-anak at sila na ang nagpalaki rito. Isang mahalagang detalye pa sa kanyang kabataan, ang mga taong kumukup sa kanya ay hindi naman talaga siya minahal o inalagaan man lang na nagpahirap palalo sa kanyang sitwasyon. Kadalasan, pinapabayaan lang siya ng mga ito na magpalaboy-laboy kung saan-saan. Ang kanyang ama naman na nasa kulungan noong panahong iyon ay hindi rin tumagal sa loob. Bago pa man niya matanggap ang kanyang sentensya, may bumaril sa kanya sa loob na agad niyang ikinamatay. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama at gayon din ng ina at kapatid nito, siya na lamang ang tanging naiwan para manahin ang buong ari-arian ng kanilang pamilya. Pagkatungtong niya sa 8 gulang, tinanggap niya ang lahat ng naiwang pamana ng ama, kabilang na ang mansyon kung saan niya piniling manirahan ng mag-isa. Gayunpaman, dahil sa krimen nangyari doon, nakakuha ng masamang reputasyon ang buong property na tinawag ito ng mga tao bilang House of Horrors. Kalaunan, nagsimula ng sariling negosyo si Apichay pero hindi ito ang legal na klase ng kabuhayan. Kumikita siya ng malaking pera sa pagbebenta ng iba't ibang klase ng droga at bagaman delikado ang kanyang ginagawa, naging magaling siya dito dahil sa napakarami niyang koneksyon. Subalit kaakibat ng ganitong pamumuhay, nahirapan naman siyang makakita ng babae na magmamahal sa kanya ng totoo. Isang dahilan pa talaga nito ay ang kanyang possessive at abusive na pag-uugali na tumutulak papalayo sa maraming matitinong kababaihan. Nais nito makahanap ng taong magiging sa kanya lamang kahit pa hindi niya naman balak na maging loyal dito.
At ang mindset niyang iyon ay ginagamit niya sa mapang-abusong paraan. Isang halimbawa na lamang ay noong December 2018 nang pinilit niya ang isang babae na sumunod sa kanya pauwi habang tinatakot ito gamit ang baril. Subalit sa kabutihang palad, nagawa nitong makatakas bago pa man mahuli ang lahat. Bagaman isinumbong niya si Apichay sa pulisya, madalas itong nakakawala sa batas dahil sa kanyang pera. Binayaran niya ang biktima ng 100,000 baht o humigit kumulang mga nasa 150,000 pesos para lamang hindi nito ituloy ang kaso. Pero syempre, kahit pa ito ay ilang beses nang nasangkot sa gulo dahil sa mga ganitong sitwasyon, hindi pa rin ito humadlang sa kanya para patuloy na dumalaw sa mga hostess pa. Regular itong nakikipagkita sa iba't ibang mga babae para mapunan ang kanyang mga pangangailangan bilang isang lalaki. Isa sa pinakagusto niya sa mga ito ay ang 22 years old na babae na nagngangalang Warren Thorne Chayachet. Mas kilala sa palayaw na Cookie, si Warren Thorne ay lumaki naman sa mas probinsyang bahagi ng Thailand. Pinalaki siya ng kanyang mapagmahal na lola mula pa noong siya ay bata pa lamang. Taong 2019, nagpa siya itong lumipat sa Bangkok upang magtrabaho sa isang hostess bar kung saan ang perang kinikita niya doon ay pinapadala niya para sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Hiniwalayan na siya ng kanyang asawa at dahil doon, siya na lamang ang bumubuhay sa kanilang mga anak. Kaya nang ipinahayag ng mayamang si Apichay ang pagkagusto niya dito, masaya naman siyang inasikaso ni Warren Thorne bilang ang kanyang kliyente. Gumugol ang dalawa ng maraming oras na magkasama sa pagpunta sa mga clubs, pag-iinom at sa pagkilala sa isa't isa. Di tumagal, regular na rin niya itong dinadala sa kanyang bahay. Kaya ng puntong iyon, masasabi mo ang kanilang relasyon ay naging higit pa sa isang trabaho na lamang. Subalit kalaunan, malalaman ni Warren Thorne sa mahirap na paraan na hindi lamang nagmula sa kanyang mana ang yaman ni Apichay, kundi may iba pa itong pinagkukunan ng income. Si Apichay na nasa edad na 40 years old na ng panahong ito ay hindi lamang nagbibenta ng droga, pagkus ito rin ay isang user. Kalaunan, pati si Warren Thorne ay inimpluwensyahan rin niya na subukang gumamit ng droga. Sa pagtagal pa ng kanilang relasyon, lalo ring lumala ang pagiging possessive ni Apichay sa nobya. At upang siguraduhin na wala itong kinikitang iba, madalas niya itong iniimbitahang matulog sa kanyang bahay. Nang mga panahong ito, bagamang pinagpatuloy ni Warren Thorne ang pagtatrabaho sa spa, itinigil naman niya ang pagbibigay ng extra service sa kanyang mga kliyente dahilan ng madalas nilang pagkadismaya. Subalit noong July 2019, ipinagtapat niya kay Apichay na may isa sa kliyente niya ang gumahasa sa kanya. Nag-file din ito agad ng report sa pulisya tungkol sa insidente, pero dahil hindi niya alam ang totoong pangalan ng lalaki, nahirapan ang mga otoridad na hanapin ito. August 2019, bigla na lang tumigil si Warren Thorne sa pakikipag-usap sa pulisya o mag-reply man lang sa kanilang mga mensahe. Sa katunayan, huminto ito sa pakikipag-communicate kahit kanino, maging sa sarili niyang pamilya. Sa kasamaang palad, kagaya ng karaniwang nangyayari sa buong mundo, kapag ang taong nawawala ay isang babaeng may ganitong trabaho, hindi ito siniseryoso ng mga otoridad. Pinanatili nilang bukas ang kaso pero napakabagal ng progreso sa paghahanap nila sa kay Warren Thorne. January 2020, pagkalipas ng 5 buwan mula sa pagkawala nito, may natanggap silang tip mula sa hindi inaasahang source. Ito ang tumulong upang tuluyang mabuksan pa ang kaso at umani ng atensyon sa publiko. Nang buwan na iyon, may nagpatawag sa Bangkok Police sa isang inabando ng industrial zone dahil sa isang tip na ang kilalang drug dealer daw doon na si Chalomchon ay nagbebenta sa area. Sa bansa ng Thailand, ang mga kasong sangkot ang droga ay may kaakibat na mabibigat na parusa. Sa katunayan, kahit ang pinakamababang kategorya nito ay maaaring magresulta sa sentensyang death penalty. Kaya kapag nakatanggap sila ng mga ganitong tip, mabilis silang umaaksyon. Si Chalomchon Ngabua ay kilala sa lugar sa specialty nitong mga under-the-table na trabaho. Ilang beses na rin itong nasangkot sa gulo at sa batas, kaya matagal na siyang hinahanap ng mga pulisya. Sa makatuwid, nang natanggap nila ang lokasyon nito, ginawa nila ang lahat upang ito ay maaresto. Pagkahuli nila sa kanya,
Dahil sa takot sa pwede niyang matanggap na parusa, naging handa itong sabihin o gawin ng kahit na ano para lamang mabawasan ang kanyang matatanggap na sentensya. Sinabi ni Cholumchon sa pulisya na dati raw siyang security guard sa bahay ng mga Ongwisit. Dahil dito, naintriga sila sa kanyang pwedeng ilahad, lalo pa at matagal na rin nilang gustong makahanap ng ebidensya laban kay Apichay upang maipakulong ito sa papel niya sa drug industry sa Bangkok. Nang mga oras na iyon, hindi lamang ito handa na magbigay ng ebidensya kaugnay kay Apichay, bagkus ito rin di umano ay may mas malaking sekreto pang ilalahad na related sa kasalukuyang murder case na kanilang iniimbestigahan. Pumayag naman ang pulisya na bigyan ito ng mas mababang sentensya kapalit ng lahat ng ebidensya at impormasyong kanyang maibibigay laban kay Apichay. Sa interogasyon nila sa kanya, sinabi niya na kapag maghuhukay ka sa isang bahagi ng property ng mga Ongwisit, may mahahanap silang labi ng isang babae. Dagdag pa niya, sigurado siyang nandoon ang katawan nito dahil tumulong siya sa paglilibing ng bangkay sa pag-uutos mismo ni Apichay. Naniniwala rin daw siya na malaki ang posibilidad na marami pang ibang biktima ang nakalibing sa property. Pagkadiskubre nila ng revelasyong iyon, nagtipon sila ng mga officer at pinuntahan ang mansyon ng Ongwisit noong January 9, 2020. Pagkapasok nila sa property, agad nilang dinetain si Apichay na nahuli nilang nakahubad sa loob ng bahay. Unang naghukay ang forensic team malapit sa isang pond na siyang itinuro ni Cholumchon na nakalibing di umano ang katawan ng biktima. Di tumagal, may natagpuan silang isang malaking metal na box at pagkubukas nila nito, doon na tumambad sa kanila ang labi ng isang babae. Nakabalot ang biktima sa mga damit, bedsheet at itim na plastic bag. Makikita rin na ito ay may malapad na tato sa kanyang likuran. Dahil dito, positibo nilang kinilala na iyon nga ay ang nawawalang si Warren Thorne Chayachet. At gamit ang ebidensyang ito, may matibay na batayan na sila para arestuhin si Apichay sa kasong pagpatay sa kanyang nobya. Pero gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Sa kabila ng kakilakilabot nilang nadiskubreng krimen, hindi pa tumigil ang pulisya doon at patuloy na hinalughog ang iba pang bahagi ng property base na rin sa testimonya ni Cholumchon. Sa mga sumunod na araw, nagtulong-tulong ang mga volunteer divers at pulisya sa pagsuyid ng pinakamalaking pond sa buong property. Higit pa sa kanilang inaasahan, marami pa sila na diskubring nakakatindig balahibong mga sekreto sa ilalim ng tubig. Sa pond, may nakuha silang 298 na mga buto ng tao at ang lahat ng mga ito ay mukhang mula raw sa mga kababaihang nasa edad na 16 hanggang 25 years old. Maliban pa doon, may na-recover din silang mga gamit kagaya na lamang ng gate, dumbbells at hollow blocks na posibleng ginamit bilang pabigat para mailubog ang katawan ng mga biktima sa tubig. Dagdag pa sa mga nahanap nilang ito, may natagpuan pa silang isang metal na kabaong sa pond. Pagkabukas naman nila noon, may nakita silang bangkay ng isang babae na naaagnas na rin. Mabilis na kumalat ang malagim na balita tungkol sa mga nakakakilabot na nadiskubre ng mga otoridad sa property ng mga Ongwisit na naging usap-usapan ito sa buong syudad ng Bangkok. May mga naniniwala pa nga na baka nilagyan daw ni Apichay ang pond ng mga isdang kumakain ng karne na tinatawag na alligator gar, at ito ay para daw tumulong sa pagdispose ng mga katawan. Gayunpaman, pinasawalang katotohanan ito ng mga otoridad dahil wala naman silang nahanap na ganoon sa tubig. Sa pagtukoy naman sa mga biktima, nahirapan ang forensic team na alamin ang pagkakakilanlan ng bawat isa sa mga butong natagpuan dahil wala silang mapagkumparahan sa mga DNA na nakuha nila mula rito. Ang tanging nagawa lang nila ay malaman ang edad ng mga ito base sa forensic analysis. Halimbawa na lamang, napag-alaman nila na ang ibang mga buto doon ay mula sa isang 17 years old na dalaga habang ang isa naman ay mula sa isang 16 years old. Ang tanging biktima lang talaga na nakilala nila ay si Warren Thorne na nobya ni Apichay. Sa pamamagitan naman ng mga testimonya ng mga saksi, pisikal na ebidensya at sariling konfesyon ni Apichay, napagtagpi-tagpi nila ang eksaktong nangyari sa mga huling araw nito noong August 2019.
Ang lumalabas sa kanilang investigasyon, dahil sa takot ni Apichay na sumama si Warren Thorne sa ibang lalaki, ikinulong niya ito sa kanyang bahay ng ilang araw. Nagresulta ito sa kanilang malalang pag-aaway. Nakalaunan, nagpasya na si Warren Thorne na gusto na niyang itigil ang kanilang relasyon at subukang makipag-ayos sa dati niyang asawa. Siyempre, pagkarinig ni Apichay ng kanyang sinabi, nagalit ito at sinigurado niyang hindi iyon mangyayari. Sa isipan ni Apichay, may malalim itong takot na maabandona ng mga taong minamahal niya na nagresulta ito sa pagkulong niya sa nobya sa isang metal na box sa loob ng kanyang kwarto. Balak niya sana itong ikulong doon ng isang gabi lamang, pero ang hindi niya naisip, ang metal na box ay mahigpit na nakasarado. Bilang resulta, namatay daw si Warren Thorne dahil sa suffocation. Nang papalabasin niya na raw sana ang nobya ng sumunod na araw, huli na ang lahat. Hindi na ito humihinga at wala na ring buhay. Habang ikinakwento ito ni Apichay, wala man lang itong pinakitang bahid ng pagsisisi na wari ba'y gumagawa lang siya ng palusot kung paano namatay ang nobya. Sa pag-iimbestiga naman ng pulisya at sa mismong salaysay ni Chalomchon, naging maliwanag sa mga officer na ang kanyang kinuwento ay hindi makatotohanan. Sa resulta ng autopsya ni Warren Thorne, siya ay nagtamo ng mga iilang baling buto sa kanyang tadyang na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng collapsed chest cavity. Ayon pa kay Chalomchon, ang mga pinsalang iyon ay galing sa paghampas ni Apichay sa nobya gamit ang bakal. Pagkatapos nito, itinali niya raw ang mga kamay at paa ng nobya bago ito inilagay sa metal box. Gayunpaman, pagkaklaro ni Chalomchon, wala raw siyang ideya noon na nilagay ni Apichay ang nobya sa box hanggang dumating ang sumunod na araw nang binayaran siya nito para iligpit ang katawan ng biktima. Kailangan din daw niya ng pera noon, kaya lang niya tinanggap ang trabaho. Pagkatapos ng pangyayari, malaki ang kumpiyansa ni Apichay na hindi madidiskubre ang nagawa niyang krimen, lalo pat karaniwan naman daw sa mga ganoong babae na bigla na lang nawawala. Ngunit malas niya lang, nahuli ng pulisya si Chalomchon at nagpasya itong magsalita. Nang puntong iyon, dahil hindi lamang kasong murder ang gustong isampa ng mga otoridad laban sa kanya, sinikap rin nilang lumikom ng ebidensya para mapatawan ito ng drug-related charges. Sa kanyang bahay, may nakuha silang lagpas sa 1,000 pills ng meth na kasali sa Category 1 ng mga droga sa Thailand. Ibig sabihin noon, may posibilidad siyang maparusahan ng death penalty. Gayunpaman dahil nakitaan lamang siya ng posisyon ng droga at wala silang nakitang ebidensya na gumagawa talaga siya ng illegal na gamot sa kanyang property, ang pinakamataas na parusa na pwede na lamang niya makuha ay habang buhay na pagkakakulong. Bago ang paglilitis ng kaso, ilang beses na nagpabago-bago ng kwento si Apichay. Halimbawa na lamang ay sinabi niyang namatay daw ang nobya dahil sa suffocation at ang sumunod naman ay drug overdose. Subalit na nakita ng mga investigator ang DNA nito sa isang dumbbell, sinabi niya naman na nahulog lang daw iyon sa nobya nang sila ay nag-aaway. Ang isang bagay lang na sigurado ang mga otoridad, nagtamo ng blunt force trauma si Warren Thorne sa ulo bago ito namatay na mariin namang itinanggi ni Apichay. Sa kanilang investigasyon rin, napag-alaman nilang maraming tao na nakapalibot kay Apichay ang bigla na lang nawala sa mga nakalipas na mga taon. Kabilang na doon ay ang kanyang mga kaibigan, dating mga kasintahan at iba pang mga prostitute. Gayunpaman dahil sa kondisyon ng mga naiwang mga buto, hindi na nila makumpirma kung isa sila sa mga natagpuan sa bahay nito. Sa media naman ng Thailand, tinawag nila si Apichay bilang ang metal casket killer. At minsan, inihahalin tulad rin nila ito sa serial killer na si Ted Bundy. Subalit sa mga kakulangan ng mga ebidensya sa ibang pagpatay, isang kaso lang ng murder ang pwede nilang maisampa sa kanya. Sa galit din ng pamilya ni Warren Thorne laban kay Apichay, nagdemand sila ng compensation para sa kanilang pagluluksa at sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Naipanalo nila ang kaso kaya nakatanggap sila ng 2.9 million baht mula kay Apichay o mga nasa 4.5 million pesos. Isang taon pagkatapos madiskubre ang mga nakakakilabot na pagpatay, humarap din sa wakas si Apichay sa hukuman para sa kasong murder, drug possession at sexual assault with an aid of a firearm.
Maraming saksi ang tumistigo laban sa kanya na maging ang mga sarili niyang kamag-anak ay tumaging depensahan siya. Maging ang dalagang inasulto niya at minayaran noong taong 2019 ay humarap din sa korte at nagsalita laban sa akusado. Sa huli, dahil sa mga patong-patong na ebidensya at matibay na patotoo ng mga saksi, nag-plead ito ng guilty sa pagpatay kay Warren Thorne Chiachet at not guilty naman para sa ibang kasong nakasampa sa kanya. January 2021, nagtapos ang paglilitis at siya ay napatunayang guilty ng judge sa lahat ng charges. Bilang resulta, nakatanggap ito ng 25 years na pagkakakulong para sa drug possession, 11 years para sa assault, at habang buhay na pagkakakulong para sa murder. Ayoko mang sabihin na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga dahil hindi naman ito applicable palagi. Pero sa sitwasyon ni Apichay, hindi lamang siya sumunod sa yapak ng kanyang ama, bagkus mas malala pa ang kanyang mga ginawa. Paniwalang paniwala siya na hindi siya mahuhuli at makukulong dahil sa kanyang yaman at pera, ngunit sa awa ng Diyos, lumitaw din sa buong mundo ang ilang taon niyang tinatagong sikreto. Habang buhay na siyang mabubulok sa bilangguan ngayon bilang kabayaran sa mga buhay na kanyang winasak. Ang nakakalungkot lang, mukhang hindi na talaga makikilala ang iba pang mga biktima dahil pinili niyang hindi na magsalita tungkol rito. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.